Hello mga kabaslag, welcome pong muli sa ating panibagong vlog. Ngayong oras na ito, pag-usapan natin mga kadahilanan kung bakit may mga pumapasok sa negosyo kagaya nitong rental business, tables and chairs rentals, na nagkukwit o tumitigil, umaayaw. Ano-ano yung mga kadahilanan, bakit nangyayari sa kanila yon. Pero bago ang lahat, sa mga ngayon palang nakadaan sa ating channel, baka po pwede naman like naman. Kahit isang like lang, malaking tulong yan. At subscribe na rin at pakiclick na rin yung notification bell para ma-update kayo kapag meron tayong another vlog na gagawin na kagaya po nito. Ang isa sa reason kung bakit may mga tumitigil o umaayaw sa negosyo na rental business, tables and chairs, una, kapag ka hindi preparado yung sarili, yung emosyon kapag ka pumasok sa ganitong klase ng negosyo. Kumbaga, parang na-excite lang. Sabi nga, expectation versus reality na pumasok sa ganitong negosyo tapos ang expectation niya within ilang months lang papaldo na, di ba? Eh, siyempre, kapag ka nagsisimula ka pa lang, papalabas ka dyan. At minsan, meron pang mga time na matumal. Isa yun sa mga nagiging dahilan kung bakit hindi kinakaya nung iba. Kaya napaka-importante dito na dapat preparado ka sa sarili mo bago ka pumasok sa negosyo. Kaya importante din yung pinaplano natin ang pagpasok. Magkano ba yung ilalagay ko sa negosyo na ito? Ano bang items ang dapat kong unahin bilhin? Magkano yung itatabi ko para sa ibang pang mga negosyong pwede kong pasukin na pang suporta kung sakasakaling dumating yung time na humina yung negosyo natin. Napaka-importante nun. Kaya nga sabi ko nga, ang talagang mga negosyante, hindi yan nakapokus sa isang klase ng negosyo. Kundi, naglalagay yan ng iba pang mga negosyo na po pwedeng makasuporta sa panahon na mahina yung negosyong pinasok niya. Kagaya ng negosyo natin, tables and chairs, may mga buwan yan na medyo matumal din talaga. Pag season, agawan yan, ubusan talaga ng mga tables at chairs. Pero pagka dumating yung buwan na mahina at hindi ka preparado sa ganong sitwasyon, may posibilidad na tumigil ka rin talaga. Ang iba nga, nagbibenta pa ng mga gamit, nagbibenta ng tables, nagbibenta ng chairs, pagka dumating yung time na tumigil sila or nag-quit. Sa akin, personal, may mga time talaga na matumal. Pero, hindi ko naman gagawin na magbenta ako ng mga aking mga unit. Kasi, unang-una, pinundar ko na yun. Nasa akin na yun eh. Anytime na kapag ka merong nag-rent sa akin ng maramihan, meron na akong pwedeng ibigay dun sa nag-rent. Nagdadagdag na lang ako na nagdadagdag kahit sabihin natin dumarating yung time na humihina, pero nagdadagdag pa rin ako. Kagaya ngayon, meron akong hinihintay na pera na galing sa isang insurance na inulugan ko 10 years na ngayon na fully paid ko na at meron akong makukuhang pera na yung ibang pera ko, ilalagay ko pa rin, dadagdag ko pa rin sa negosyong tables and chairs. Then, ang gagawin ko na lang, magdadagdag na lang ako ng ibang items na wala ako noon. Gaya ng tent, di ba? Gaya ng mga foldable table na wala ako kasi ang meron lang ako foldable table yung 6 feet, yung 8 feet, meron ako niyan. Pero wala ako ng 4 feet. Pwede akong magdagdag ng 4 feet kasi iba naman ang market ng 4 feet, iba ang market ng 6 feet, iba ang market ng 8 feet. Kasi kapag ka ang customer kailangan 4 feet, wala ka naman nun. So sa halip na meron ka sanang rent or meron ka sanang sales, so nawalan ka ng sales dahil sa wala kang maibigay sa kanya nung time na yon. So yun guys, kailangan preparado ka once napapasok ka sa ganitong negosyo. Yung emotion mo, kontrolado mo, dapat buo yung loob mo. Hindi yung magkaroon lang ng konting problema, magkaroon ng downside sa negosyo mo ay gusto mo nang tumigil, gusto mo nang ibenta yung mga gamit mo, doon ka matatalo. Kapag ka ganun, medyo nahihirapan ka pagdating sa pagpasok sa iba't ibang mga negosyo. Kasi kung iisipin ng rental business, napakadali lang naman din talaga. Mas mahirap pa nga yung ibang mga negosyo. Kung experience ang pag-uusapan, mas madali-dali ito. Dapat matyaga ka sa negosyong ito. Kasi ang problema din sa iba, kulang sa tiyaga. Kaya kapag ka nagkaroon ng parang negative na sitwasyon, tumitigil.
Importante yung tiyaga, importante rin dito yung sipag. Kaya mong makipagsabayan sa ibang mga negosyong gaya nito kung meron kang sipag at saka tiyaga. Kaya lang naman dumarating yung time talaga na humihina ang negosyo natin kapag umiral sa atin yung katamaran at kawalan ng tiyaga. Kahit anong negosyong papasukin natin kapag hindi natin karakter, yung tiyaga, yung sipag, baliwala rin talaga yan. Kahit sabihin mong, uy, ang ganda ng negosyo na yan, pwede kang kumita ng malaki, pwede kang pumaldo dyan. Pero wala ka namang sipag, wala ka namang pagtsatsaga, baliwala at baliwala rin yun. Isa pang dahilan kung bakit tumitigil at umaayaw sa ganitong klase ng negosyo kapag ang nagninegosyo ay natatalo siya ng mga expenses o operational expenses. Ibig sabihin, kinakain ng expenses yung income. Mas maliit na yung ini-income pero expenses niya malaki. So yun nga, kapag kakulang sa preparasyon, walang maayos na plano, pabigla-bigla, isa yan sa mga nagiging dahilan kung bakit ganun ang nangyayari na tinatalo ng expenses yung income natin. Halimbawa, ginawa mo ay yung pera mo, binuhos mo na lahat, hindi ka nagtira, wala kang pang suporta sa mga buwan na nagsisimula ka pa lang, na mahina pa lang, or puro papalabas pa lang yung pera mo, wala kang pang suporta dun sa mga panahon na yun. Siyempre, nagbabayad tayo ng mga bills natin, at kumakain tayo, yung mga basic needs natin, kailangan natin yung masuportahan yun sa mga buwan na nagsisimula pa lang, na hindi pa ganun kalakas. So, kailangan natin ng may pang suporta. Importante yung tamang pagpaplano once na pumasok sa negosyong ito. Planuhin natin, magkano ba yung lalagay natin sa negosyong ito? Magkano bang ibibili natin ng chairs? Ilan bang chairs? Ilan bang table? Magkano bang bibili natin ng tent? Magkano bang bibili natin ng ganitong items na to? So, dapat naka-budget yon para hindi kayo tatalunin ng expenses ninyo sa income. Kaya nga minsan na-advise nga natin na subukan nyo rin na tumawid sa iba't ibang klase ng negosyo. Kung gusto mo rental business, marami pa ring rental business na po pwede nating pasukin, kagaya ng mga barong coat, di ba? Barong coat and gown, mga damit, yung mga pang mga party, pwede na magparent ng ganyan. Pwede rin yung mga scaffolding, di ba? Merong mga nagre-rent ng mga scaffolding, mga stanchion, merong mga activities ng iba't ibang mga organization na nagre-rent sila ng mga stanchion, may mga ganun. Bahala kayo kung ano yung sa tingin ninyo na po pwedeng paglagyan ng ibang pera ninyo para masuportahan yung pinasok nyong negosyo, ay try nating pasukin. Huwag kayong matakot na pumasok kasi pagka hindi buo ang loob mo na papasok sa negosyo, ay talagang matatakot ka. Tatalunin ka ng takot mo. Kaya sa halip na naisip ka na sana ng pamamaraan para masuportahan yung negosyo mo, ayaw mo na lang na subukin. Kasi ang kinakatakot mo, baka walang mangyari, baka ang daming baka. Po pwede rin kung yung ibang pera mo, po pwede ka naman nang bumili ng mga vendo machines. Uso ngayon yung mga vendo machines. Merong mga coffee vendo, merong GCash. Patok din yan. Meron nga ngayon yung helmet washing. Patok din ngayon kasi dami ng mga nagmumotor ngayon. Dami ng mga riders ngayon. Yung helmet nila kailangan mabango. So, merong mga ganong machines na po pwede nating bilhin at ilagay doon sa mga lugar na po pwedeng paglagyan. Another na source of income yun. Kahit sabihin natin na dumating yung time na matumal yung ating rental business, pero meron tayong ibang mga ganong klase ng negosyo, mga vending machines, ay makakasuporta yon sa mga panahon na kailangan natin ng pangsuporta sa mga basic needs natin. Diba? At darating yung time na hindi lang basic needs yan, kundi yung wants mo, yung mga pangarap mo, pwede mo makuha kapag ka nag-expand ka pa ng negosyo. Kung wala kayong mga pwesto, pwede kayong kumausap ng may mga pwesto, may mga tindahan na matataong lugar. Pwede kayong mag-share dun sa income. Kasi siyempre, ilalagay mo yung machine na yon dun sa pwesto nila, tapos gagamit ng kuryente.
So, mag-uusap kayo kung sa tingin mo anong percent ang hindi ka lugi at anong percent naman na hindi rin siya lugi. Alam ko mura lang naman yung mga ganyang mga machines. Isa pang bagay kung bakit tumitigil ang iba, nanghihina yung loob nila kapag nawawalan sila ng mga regular customers. Lalo na yung mga dating mga loyal customers nila tapos nagtataka sila bakit nawala. Ayoko na kasi nawala na yung mga regular customer ko, nawala na yung mga loyal customers ko. Yan yung mga dahilan ng iba. Pero kapag dumating yung ganong sitwasyon, hindi mo iisipin na nawala na sila. Kasi minsan, lalo na yung mga catering, karamihan kasi ng mga regular customers natin, mga catering, minsan mahina din sila eh. Kapag ka mahina sila, mahina ka din. Kaya nagtataka ka minsan, bakit ganon? Si ganito, hindi na re-rent sa akin. Pero minsan kasi, dumarating din talaga yung time, mahina sila. So, connect-connect yan kapag pagdating sa mga event, sa mga celebrations na kailangan ng ating mga gamit, mga tables and chairs, pati catering, apektado rin. Mahina din yon. Kaya yan sila, dumidiskarte yan ng ibang hanap buhay. Hindi lang din catering yung alam na hanap buhay ng iba dyan. Pero pagka dumating naman yung time na malakas sila, pati ikaw tangay ka rin nun. Pero meron din talagang ibang mga regular customers na nawawala sa atin. Ano ba mga dahilan nun? Siyempre kapag yung serbisyo natin hindi na okay. Lalo na kapag nasira kayo dun sa usapan pagdating sa mga pagpepresyo, dapat kung ano yung pinag-usapan ninyo, tandaan mo yun, nakatake note sa yun. Kung ano yung presyo mo sa kanya, yun. Kung ano yung unang pinag-usapan ninyo, huwag kang magpabago-bago. Pag nagpabago-bago ka, diyan ka masisira sa customer mo. Iisipin ng customer mo, hindi pala maayos ka usap ito. Pagka ganon, isang pagkakamali mo, posible talaga yan na ayawan ka na ng customer. Pero kapag ka maayos ka kausap, yung serbisyo mo maayos, check yan. Nandyan sa'yo yan, naka-stick pa rin sa'yo yan. Kahit man dumating yung time na matumal sila, pero pag lumakas ulit sila, ikaw pa rin yung hahanapin yan at rerentahan ng mga tables and chairs mo. So sa akin, na-experience ko rin talaga yon na may mga regular customers ako na nawala. Pero meron din ako mga regular customers na kahit na sabihin natin matagal na sila, na hindi nagre-rent sa akin, pero palumakas din yung business nila, yung catering business nila, ako pa rin yung nirerentahan nila lalo na pagka yung mga mararamihan. Kasi pagkabihira lang yung labas din nila, bihira lang yung mga event nila at hindi naman ganun kadami yung packs ng sinerbisan nila, ay meron din yan silang mga sariling gamit. Kaya posible rin talaga na hindi ka marerentahan kapag ka ganun yung sitwasyon. Ayun guys, hanggang dito na lang muna ang ating vlog at sana may natututunan kayo. Hanggang sa muli po.